Naniniwala ba kayo na wala naman daw maaabuso kung walang magpapaabuso? Naniniwala daw kayo na wala namang masasaktan kung sa simula pa lang na alam mong mali, na alam mong hindi tama para sa'yo, ikaw na mismo ang umiwas. Pero paano nga ba masasabi na tama na dapat nang iwasan at dapat nang bitawan? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia and panibagong kwento ang pagsasaluhan natin for today's video. At syempre, mga static pictures lang ang makikita ninyo dahil weekend na naman. Ayan na naman tayo sa weekend. So bago tayo mag-enjoy sa ating mga weekend, siguraduhin nyo muna na kayo po ay nakapag-follow na, nakapag-subscribe na sa Facebook page ng Shop and Style. At syempre, nakapag-order na rin kayo dyan ng mga gusto ninyong mga produkto na 100% legit, authentic at syempre, pasok na pasok pa rin sa bulsa. So ano pa inaantay nyo? Abangan nyo na ang pa-live ni Ma'am Rose Puno Perez dyan, okay? Eto na po ang ating tampok na kwento for today. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Minsan, sinasakripisyo natin ang ating mga sarili hindi dahil sa hindi natin alam na tayo ay inaabuso, kundi dahil minsan, akala natin magbabago. Akala natin makikita din nila ang ating paghihirap. Dear Mama Mia, may mga pagod na hindi nakikita. Hindi sila katulad ng pasa na may kulay. Hindi rin katulad ng sugat na may dugo. At meron ding mga pagod na unti-unting kumakain sa tao habang nakangiti siya sa harap ng iba. At naging ganun po ang buhay ko sa loob ng 7 taon. Ako po si Celine, 32 taong gulang. At sa loob ng mahabang panahon, naniwala akong sapat na ang pagmamahal para mabuo ang isang pamilya. Pero ang laking pagkakamali ko pala. Mama Mia, mag-aalas 4 pa lamang ng madaling araw ay nagigising na po ako. Katulad ng bawat araw na nakalipas na 1 taon, ganun po ang oras ng gising ko. Dahan-dahan akong bumangon mula sa manipis na kutsyon na nakalatag sa sahig ng maliit naming silid. Katabi ko po ang kinakasama kong si Joel. Mahimbing ang tulog niya, nakahiga ng patagilid, humihilik pa. Mahimbing na para bang walang problema sa mundo. Sandali ko siyang pinagmasdan. 7 taon. 7 taon ko siyang minahal. 7 taon ko siyang pinili araw-araw. At 7 taon ko ring pinaniwala ang sarili kong darating ang araw na magiging opisyal din akong bahagi ng kanilang pamilya. Tahimik akong bumangon upang hindi siya magising. Paglabas ko ng silid, agad akong sinalubong ng amoy ng gamot. May halong alkohol, may halong liniment oil, at may bahid ng amoy ng katawan ng mga taong matagal nang nakaratay. Sanay na ako dun, Mama Mia. Pero may mga umagang mas mabigat ang pakiramdam ko. At isa yun sa mga umagang yun. Ang una kong pinuntahan ay ang silid ni Nanay Cora at Tatay Ben, ang mga magulang ni Joel. Bahagyang nakabukas ang kanilang pinto. Mula roon ay narinig ko ang mahinang pag-ungol. Napabuntong hininga ako. Gising na po ba kayo, Tay? Mahina kong tanong. Nakita kong nakadilat na siya, nakatitig na sa kisame, tulad ng madalas niyang ginagawa. Minsan naiisip ko kung ano ang tumatakbo sa isip niya.
Kung naaalala pa ba niya ang buhay niya bago siya ma-stroke. Kung naaalala ba niya minsan nung malakas pa siyang lalaki. Isang ama, isang manggagawa. Isang taong kayang maglakad ng hindi umaasa sa iba. Pero ngayon, ang kalahati po ng kaniyang katawan ay hindi na gumagalaw. At kailangan niya na ng tulong kahit sa pinakamaliit na bagay. Ngumiti ako. Sige po, igagawa ko na po kayo ng almusal. Kahit hindi siya sumagot, kahit hindi na siya halos makapagsalita, sanay na akong kumausap kahit walang sagutan, Mama Mia. Pagkatapos ay lumapit naman ako kay Nanay Cora. Mahimbing pa siyang natutulog. Pero nung mahawakan ko ang kumot niya, naramdaman kong basa ito. Napapikit ako. Hindi dahil naiinis ako, kundi dahil alam kong magsisimula na naman ang isa pang mahabang araw. Dahan-dahan kong inalis yung kaniyang kumot. Pinalitan siya ng diaper, nilinis ang kaniyang katawan at pinalitan ko na rin siya ng suot niyang damit. Pinunasan ko na rin ang kaniyang leeg at nang matapos yun ay tsaka pa lamang ako tumingin ng orasan. 4:30 na. Hindi pa sumisikat ang araw pero pakiramdam ko kalahati na ng trabaho ko ang natapos. Dati po, Mama Mia, ay isa akong empleyado. Kahera po ako ng isang grocery. Hindi naman malaki ang sahod. Alam nyo naman, kapag kahera, halos minimum wage lang ang kinikita. Pero sapat naman na yun noon para sa sarili ko. Meron po akong inuupahang maliit na bahay noon. May sarili akong pera, kahit na maliit lang yon. May sarili akong buhay. Independent. Mag-isa. Hanggang sa makilala ko nga si Joel. 19 pa lamang ako noon, Mama Mia. Hindi na po ako nakapagtapos ng kolehiyo dahil wala naman pong magpapaaral sa akin. Pinag-aral lang ako ng tiyahin ko hanggang makapagtapos ako ng high school. At nung natapos ako ng high school, ang sabi niya, ako na raw ang bahala sa sarili ko. Mama Mia, ang mga magulang ko kasi ay may kanya-kanya ng mga pamilya. Kaya natuto akong magsumikap mag-isa. Pagkatapos ko ng high school ay pumasok ako bilang katulong. Hindi pa po kasi ako makakapasok noon sa mga grocery stores dahil minor de edad pa lang ako. Kaya nung tumungtong na ako sa edad na 18, ay naghanap-hanap na po ako ng mas matinong trabaho. Naghanap ako sa mga fast food chain hanggang sa napadpad nga ako dun sa grocery store na yon. At si Joel naman noon ay bagong pasok siya bilang delivery coordinator sa kumpanyang malapit sa pinagtatrabahuan ko. Matangkad siya, may itsura, masayahin, at higit sa lahat, napakagaling po niyang magsalita, Mama Mia. Yung tipong pakiramdam mo, ikaw lang ang tao sa paligid kapag kinakausap ka niya. Niligawan niya ako ng halos 8 buwan. At nung sinagot ko siya, pakiramdam ko noon ay nanalo ako sa loto. Hindi naman siya mayaman. Sakto lang din ang itsura niya at hindi naman masyadong guwapo. Pero napakabait niya, Mama Mia. Napaka-maalalahanin niya. Napaka-maalaga niya lalo na sa akin. Nung una ay maayos naman po ang lahat. Nagdi-date kami tuwing sweldo. Nag-iipon at sabay na nangangarap ng bubuuin naming buhay. Pangarap namin noon na makapagpakasal. Nangarap din kami kung ilan ang gusto naming magiging anak. Mga pangarap na tila napakadaling abutin. Pero habang tumatagal, Mama Mia, napapansin kong tila hindi na pantay ang aming relasyon.
Hindi ko alam pero medyo nagigilty pa nga ako noon dahil napapansin kong parang ako na lang ang nagbibigay palagi. Opo, Mama Mia. Nung una naman ay nililibre naman niya ako. Pinaparamdam na mahal niya ako. Inaalagaan. Binibili ng mga bagay na para sa akin. Pero habang tumatagal, napansin ko na parang lagi na lang siyang tumatawag sa akin lalo na tuwing nangangailangan siya. Kapag kulang ang pambayad niya sa renta, ako ang sasalo. Kapag may emergency sa bahay nila, ako lagi ang uutangan niya. Kapag may kailangan ng mga magulang niya, ako ang pinakikiusapan niyang sumagot muna. Hindi ko yun pinansin, Mama Mia, dahil mahal ko siya. At inisip ko naman noon na kapag mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat para sa kanya, hindi ba? At iniisip ko rin na ang mga magulang niya ay magiging parang magulang ko na rin naman kapag ikinasal kaming dalawa. Kaya pikit mata ko pong tinanggap yun. Madalas kahit ako ang nagbibigay, hindi ko yun pinapansin. Iniisip ko na lang na para sa pamilya. Ganon naman kapag pamilya, hindi ba? At nang ma-stroke si Tatay Ben, doon na po nagsimulang magbago ang lahat. Halos 2 buwan po siyang nasa ospital noon, Mama Mia. Naubos ang perang inipon ni Joel para sa kinabukasan daw sana namin. Naubos din ang maliit na joint savings naming dalawa. Naubos din ang personal kong ipon na nagsimula pa nung nagtatrabaho ako bilang isang kasambahay. Nagkautang pa kami. At nung makauwi na nga si Tatay Ben, Mama Mia, may isa pang problema. Kailangan niya ng mag-aalaga. Hindi pwedeng iwan lang silang dalawa ni Nanay Cora. Hindi pwedeng wala silang kasama. Nung una ay kumuha po kami ng mga taga-alaga. Pero 2 linggo pa lang ay umalis na ito. Masyado raw kasing mababa ang pasahod namin. At masyado daw mabigat ang trabaho kontra sa sahod. Ang sumunod namang kinuha namin ay ganun din, Mama Mia. Umalis din. Ang pangatlo at ang pang-apat, walang kaibahan. Lahat sila umalis at sumuko. Hanggang sa isang gabi, habang kumakain kami ng instant noodles, ay sinabi ni Joel sa akin ang mga salitang nagpabago sa buong buhay ko. Celine, pwede bang ikaw na muna? Napatingin ako sa kanya. Anong ako muna? Pwede bang ikaw muna ang mag-alaga kay Papa at tumingin din kay Mama? Tahimik akong tumitig. Hihinto ako sa trabaho ko? Sandali lang naman. Hanggang kailan? Hanggang sa makaipon tayo ulit. Hindi ko alam noon na ang salitang sandali pala ay magiging 1 taon, Mama Mia. 1 buong taon. At ang tayo na sinasabi niya ay magiging ikaw na lang. Dahil habang lumilipas ang panahon, ako na po ang gumagawa ng lahat. Habang siya ay nananatiling anak na may karapatang mapagod, ako ang taong walang karapatang magreklamo dahil hindi naman daw ako tunay na pamilya. Hindi pa raw. Yun ang laging dahilan at hindi ko alam na darating ang araw na maririnig ko mismo ang mga salitang tuluyang gigising sa akin. Mga salitang sisira sa 7 taon kong ilusyon sa relasyon naming dalawa ni Joel. Mga salitang magtutulak sa akin na lumipad patungo sa kinabukasan ko at iwan ang lahat. Pati na rin ang lalaking minsan kong inakalang makakasama ko habang buhay. Hindi ko pa alam noon, Mama Mia. Hindi ko pa alam na ang pagpapatigil pala ni Joel sa akin sa trabaho ay magiging simula pala
ng isang pagkagising sa loob ko. Sa totoo lang, may mga relasyon namang hindi biglang nasisira na lang. Hindi sila katulad ng basong nabibitawan at nagkapira-piraso sa isang iglap. Mas madalas, parang lubid silang unti-unting napupunit. Isang ngibla ngayon, isa naman bukas. Hanggang sa isang araw, napapansin mo na lang na wala nang natitira. At ganun ang nangyari sa aming dalawa ni Joel. Pero bago pa dumating ang araw na tuluyan akong bumitaw, dumaan muna ako sa 7 taong paulit-ulit na pagpili sa kanya. 7 taong paghahawak ng pag-asa. At 7 taong pagtitiis. 7 taong paniniwala na balang araw makikita din niya ang tunay kong halaga. Mama Mia, lumaki po ako sa Tondo. Maliit lang ang bahay na kinalakihan ko. Bahay ng tiyahin ko. Dahil gaya nga ng sabi ko sa inyo nung una, ang mga magulang ko po ay hindi nag-workout ang kanilang relasyon. Nagkaroon sila ng kanya-kanya nilang mga pamilya at naiwan ako sa pangangalaga ng tiyahin ko. Yero lang ang bubong ng bahay ng tiyahin ko. Kapag umuulan ng malakas, kailangan naming maglagay ng timba sa iba't ibang sulok ng bahay. Madalas din kaming mawalan ng kuryente. Madalas ding nagkukulang ang pagkain. Kahit mahirap ang buhay namin noon, masasabi ko naman na inalagaan din naman ako ng tiyahin at tiyuhin ko. Ang tiyuhin ko po, Mama Mia, na asawa ng tita ko ay tricycle driver. Si tita naman ay naglalabada para sa mga kapitbahay. Hindi sila mayaman. May 2 din silang anak. Pero pinalaki pa rin nila ako. Pinalaki ako sa isang paniniwala na kapag nagmahal ka, ibigay mo ang buong puso mo. At nung nagtapos nga ako ng high school ay kinausap ako ng tiyahin ko. Hindi naman sa pinapaalis nila ako, pinapalayas, pero naiintindihan ko naman po kung saan sila nanggagaling. At Mama Mia, dun na nga ako nagsimulang magsarili. Pero baon-baon ko pa rin ang klase ng pagmamahalan na nakita ko sa aking tiyuhin at tiyahin. Yung pagmamahalan na kahit hirap na kayong dalawa, hindi pa rin kayo bumibitaw sa isa't isa. Yung pagmamahalan na laging nandyan. Dahil sabi nga ng tita ko, ang mga taong marunong tumanggap ng pagmamahal, hindi sila marunong manghingi ng sukli. Mama Mia, nung nagkakilala po kami ni Joel, ay bagong promote po ako noon sa trabaho bilang senior cashier. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero magaling naman po talaga ako sa eskwela. Responsable din ako at syempre marunong din ako sa matematika. Pakiramdam ko noon ay unti-unti nang umaayos ang buhay ko. May sarili na akong maliit na bahay na inuupahan. Nakakabili na rin ako ng mga gusto ko paminsan-minsan. Nakakapagpadala din ako paunti-unti sa tiyahin at tiyuhin ko. Hindi man marangya pero kampante na ako. At dun nga dumating si Joel. Naalala ko pa ang unang beses naming nag-usap. Nasa convenience store ako malapit sa trabaho. Pa-out na kasi ako noon at nakalimutan ko pong bumili ng tubig. Kaya doon na lang ako bumili ng bottled water. Maglabas ko aksidenteng nahulog ang sukli ko. Gumulong ang mga barya sa kalsada. At bago pa ako makayuko, may lalaki ng mabilis na namulot. Miss, sayo po yata to? Pagangat ko ng tingin ay nakita ko siya. Nakangiti. May itsura at mukhang mabait. Mukhang mapagkakatiwalaan. Mukhang iba sa mga nakilala ko. Kung alam ko lang sana noon na ang magiging kapalit ng simpleng ngiting iyon ay ang 7 taon kong pagtitiis, ay hindi ko na sana pa siya pinansin. Mama Mia, sa totoo lang hindi naman naging madali ang panliligaw niya. At yun ang isa sa mga dahilan
kung bakit naniwala akong seryoso siya sa akin. Araw-araw siyang sumusulpot dun sa pinagtatrabahuan ko. May dalang pagkain, minsan taho, minsan siomay, minsan simpleng pandesal lang. Hindi naman mamahalin pero napaghahalata ang kanyang pag-aalala at pag-aaruga. Kapag umuulan, sinusundo niya ako. Kapag pagod ako, makikinig siya sa mga rants ko. Kapag may problema ako, sasabihin niyang lagi lang siyang nandyan. At sa loob ng 8 buwan, wala akong nakita, kundi kanyang kabutihan. At nang sagutin ko siya, pakiramdam ko tama ang desisyon ko. Masaya ako. Masayang masaya ako. Nung unang 2 taon namin, halos wala talaga akong maireklamo. Masipag si Joel. May trabaho din. May pangarap. Lagi niyang sinasabing gusto niyang magkaroon ng sariling bahay. Gusto rin niyang maiahon ang mga magulang niya bilang nag-iisa raw siyang anak. Gusto niyang magkaroon ng magandang buhay para sa magiging pamilya naming 2. Lagi niyang binabanggit na kasama ako sa bawat plano niya sa buhay niya. At dahil mahal ko siya, naniwala ako. Nag-ipon kami. Nagbukas kami ng joint savings account. Bawat sweldo, naguhulog kami doon. Pakonti-konti, may mga gabing nag-uusap na kami tungkol sa kasal. Anong gusto mong design ng gown mo? Gusto ko yung simple lang. Gusto mo ba beach wedding? Mas gusto ko sa simbahan. Tapos, 2 anak natin, no? 2 agad? Ayaw mo ng 2, edi 3 na lang. Nagtatawanan pa kami noon. Napakadaling mangarap kapag hindi ka pa dumadating sa realidad. Nagsimula akong makakita ng pagbabago nung nasa 3 taon na kami ng aming relasyon. Hindi naman yung pagbabagong lantaran o halata. Yung mga maliliit lang na halos hindi mo mapapansin. Pero tulad ng anay sa kahoy, unti-unti nitong kinakain ang pundasyon. Una, nagsimula siyang manghiram. Love, short lang ako ngayon. Pwedeng makahiram? Love, babayaran kita sa sweldo ko. Wala namang masama doon. Magkasintahan naman kami. Normal lang na nagtutulungan kami, hindi ba? Kaya nagbibigay ako, Mama Mia. At nung una, tinutupad naman niya ang sinasabi niya. Nagbabayad naman siya. Pero habang tumatagal, dumadalang. Hanggang sa halos wala na. Kapag sinisingil ko siya, lagi siyang may dahilan. Love, may binayaran pa kasi ako. Love, may gamot kasi na kailangang bilhin kay mama. Love, may emergency lang sa bahay. At dahil kilala ko ang pamilya niya, hindi na ako makatanggi. Mabait ang mga magulang ni Joel, yun ang totoo. Hindi sila perpekto, Mama Mia, pero hindi naman sila masasamang tao. Si Tatay Ben ay dating mekaniko, tahimik, masipag, at sobrang mahal ang anak niya. Bukod sa pagiging mekaniko ay nag-aalaga din siya kay Nanay Cora na matagal nang may sakit. Si Nanay Cora naman kahit na matagal nang may sakit palangiti. Mahilig magkwento at palaging may baong pagkain para sa akin kapag bumibisita ako sa bahay nila. Noong una masaya akong kasama sila. Pakiramdam ko tanggap nila ako. Pakiramdam ko bahagi na nga ako ng pamilya. Kaya noong magsimulang lumaki ang mga gastusin nila dahil sa mga sakit na dulot ng katandaan, kusa po akong tumutulong, Mama Mia. Hindi nila hinihingi. Ako mismo ang nag-aabot. Para sa maintenance medicine, para sa check-up, para sa pangpalaboratories, para sa pagkain. Paunti-unti akong nag-aabot at hindi ko na binibilang. Dahil para sa akin noon, pamilya ko na rin sila. Ika-4 na taon namin nang unang mabanggit ang kasal.
Kami ang magkasama noon sa maliit na bahay na inuupahan ko, Mama Mia. Hindi na kasi nag-uupa noon ng sarili niyang place itong si Joel para makatipid na rin dahil may sakit na nga ang kanyang ina. Tahimik kaming kumakain ng gabing yun ng hapunan. Bigla ako siyang tinawag. Love, kailan tayo magpapakasal? Alam ko, Mama Mia, na ang mga bagay na yon dapat ang lalaki po ang nag-i-initiate. Pero sa tagal naming dalawa, naisip ko na hindi ko na lang siya hihintayin pa. Bigla siyang tumigil sa kanyang pagkain. Bahagya, masyadong maikli para mapansin ng iba pero sapat para mapansin ng isang babaeng matagal nang nagmamahal. Umiti siya. Mag-iipon pa muna tayo, love. Tumango ako. Makatwiran naman. Pero makalipas ang isang taon ay ganun pa rin ang sagot. At sa susunod na taon, ganun pa rin. Laging may dahilan. Laging may dahilan para wag na muna daw ngayon. Habang lumilipas ang panahon, mas marami akong napapansing bagay. Kapag may kailangan gawin sa bahay nila, ako ang tinatawagan. Kapag may kailangang samahan sa ospital, ako ang kasama. Kapag may kailangang asikasuhin, ako ang inaasahan. Unti-unti akong naging bahagi ng sistema nila. Isang bahagi na gumagana. Isang bahagi na nagbibigay. Isang bahagi na lagi lang nandyan. At ang pinakamasakit, hindi ko pala yun napansin o hindi ko pinansin dahil mahal ko sila. Mahal ko si Joel, Mama Mia. At dahil naniwala akong lahat ng sakripisyong ginagawa ko ay may patutunguhan, na balang araw magiging asawa rin niya ako, na magiging opisyal din akong parte ng pamilya nila, na maririnig ko rin ang mga salitang matagal ko nang hinihintay. Salamat. Pinapahalagahan at mahal kita. Pero habang lumalapit ang 7 taon namin ay unti-unti kong naramdaman ang isang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng nagbibigay ay pinapahalagahan. May mga taong sanay na talagang tumatanggap na akala nila ay obligasyon mo na ang magbigay sa kanila. At kapag nasanay silang nandyan ka palagi, titigil na silang tignan ang halaga mo. Magiging normal ka na lang. Magiging obligasyon mo na lang sila. At magiging kasangkapan ka na lang nila para hindi lalong mahirapan ang kanilang mga buhay. At hindi ko alam na malapit ko nang marinig ang mga salitang tuluyang dudurog sa natitira kong pag-asa, Mama Mia. May mga tawag na naghahati ng buhay ng tao sa 2 bahagi. Ang buhay bago nito at ang buhay pagkatapos ng tawag na iyon. 10:00 ng umaga noon. Nagtatrabaho pa ako noon. Hindi pa nangyari ang lahat. Nasa grocery ako at abala sa pagbibilang ng cash sa kahera nang mag-vibrate ang cellphone ko. 3 missed calls mula kay Joel. Kasunod noon ang isang mensahe. Love, nasa ospital kami. Na-stroke si Papa. Parang tumigil ang paligid. Nawala ang ingay. Nawala ang mga tao. Nawala ang lahat. Ang natira lang ay ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Agad akong nagpaalam sa supervisor namin. Halos tumatakbo akong lumabas ng grocery. Sa taxi pa lamang ay hindi na ako mapakali. Paulit-ulit kong tinatawagan si Joel pero hindi siya sumasagot. Pagdating ko sa ospital ay nakita ko siyang nakaupo sa labas ng emergency room. Namumula ang mga mata, magulo ang buhok. At unang beses ko siyang nakitang mukhang talagang takot. Love, tawag ko. Bigla niya akong niyakap. Mahigpit. Napakahigpit. Parang batang nawawala. Akala ko mamamatay na si Papa, Love. Hindi ko alam ang sasabihin, kaya niyakap ko na lang siya pabalik. Hindi ko alam noon na yun na pala ang simula ng pagkawala ng buhay na nakasanayan ko.
Gaya ng sabi ko, 2 buwan sa ospital si Tatay Ben. 2 buwan ng puro laboratorio, gamot, therapy, mga reseta, mga utang, mga bill. Unti-unti na ubos ang lahat ng naipon namin. Pati ang savings account na pinaghirapan naming buuin ng maraming taon. Minsan ako pa ang nagbabayad. Minsan ako ang nanghihiram sa mga kaibigan ko. Minsan ako ang nagbebenta ng gamit ko. Hindi ako nagrereklamo dahil iniisip ko noon pamilya na kami. Kaya magkasama naming haharapin to. Hindi ko alam, Mama Mia, na darating pala ang puntong masasanay sila na ako na lang ang haharap sa lahat. Nang makalabas si Tatay Ben sa ospital, hindi na siya yung dating Tatay Ben. Hindi na siya makalakad. Hindi na niya magamit ang kaliwang bahagi ng kaniyang katawan. Hindi na rin siya makapagsalita ng maayos. Ang dating masiglang ama ni Joel ay parang naging ibang tao. At dun nagsimula ang tunay na problema. Sino ang mag-aalaga? Si Joel kailangang magtrabaho. Si Nanay Cora may sakit na rin at mahina na. May diabetes siya at mataas na rin ang kanyang blood pressure. Wala silang ibang kamag-anak na maaasahan. Kaya lahat ng mata ay napunta sa akin, lalo pa nung hindi na nga kami makabayad para sa caregiver. Si Celine. Kay Celine na hindi naman kadugo. Kay Celine na hindi naman asawa pero laging nandyan. Hindi naman to habang buhay, love. Sandali lang to. Yan ang sabi ni Joel. Pero ang sandaling iyon ay naging 12 buwan, Mama Mia. 365 araw. At bawat araw may konting bahagi ng pagkatao kong nawawala. Oo, ang pagre-resign ko sa trabaho ay ang pinakamahirap na desisyong ginawa ko. Mahal ko ang trabaho ko, Mama Mia. Pinaghirapan kong makuha ang posisyon kong senior cashier. Pero naniwala ako kay Joel. Naniwala akong pansamantala lang. Naniwala akong kapag nakaipon ulit kami, makakabalik ako sa dati kong buhay. Pero hindi na nangyari yun. Unti-unti naging pare-pareho ang bawat araw ko. Gigising ng 4:00, maglilinis, magpapalit ng diaper, magluluto, magpapakain, maglalaba, maghuhugas, magpapainom ng gamot, magmasahe, maglinis ng sugat, maglinis ng kama, magpunas ulit ng ihi at magpalit ulit ng diaper, magpunas din ng suka kung minsan, at uulitin na naman lahat kinabukasan. Minsan naisip ko kung kailan ako huling nagkaroon ng araw para lamang sa sarili ko. At wala na nga akong maalala, Mama Mia. Isang gabi nakatingin ako sa salamin. Hindi ko agad nakilala ang babaeng nakikita ko. Pumayat pala ako. Nangitim at lumalim ang eyebags ko. Nagkaroon ng maraming puting buhok. Sa edad ko noon na wala pang 31 taong gulang. Mukha na akong mas matanda ng 10 taon. At habang nakatitig ako sa sarili ko, bigla akong napaluha. Dahil dun ko napagtanto, lahat sila ay may buhay pa rin. Si Joel may trabaho, may mga kaibigan, paminsan-minsan may lakad, may sweldo, may kinabukasan. Ako parang huminto ang mundo ko, Mama Mia. Parang naiwan ako sa loob ng bahay na yon, habang ang lahat sa paligid ko ay nagpapatuloy. May mga paraan ng buhay na para bang binabalaan tayo. Pero minsan kapag mahal natin ang isang tao, pinipili nating maging bulag sa mga babalang iyon. Mama Mia, nagsimula akong makapansin. Kapag may pabonus si Joel sa trabaho ay hindi niya sinasabi. Nalalaman ko na lang sa iba. Kapag may outing sa opisina, lagi siyang sumasama. Kapag may inuman kasama ang mga katrabaho, umaalis siya. Nakakaya niyang iwan ako. Pero kapag ako ang humihingi ng tulong sa bahay, ang lagi niyang sinasabi,
Pagod ako. Love, pwede bang ikaw muna magbantay kay Papa? Hindi pa kasi ako nakakatulog ng maayos eh. Pagod ako galing trabaho, love. Ano ba naman yan? Love, pwede bang ikaw muna magpalit ng diaper ni Mama? May niluluto pa kasi ako. Mamaya na lang pagkatapos mong magluto dyan. Love, pwede bang samahan mo ako sa check-up ni Mama? May lakad ako, kayo na lang, kaya nyo na yan eh. Paulit-ulit. Paulit-ulit. At unti-unti nagsimula akong magtanong. Pero hindi ko naman yung tinatanong ng malakas sa kanya. Sa isip ko lang. Tinatanong ko kung bakit parang ako lang. Bakit parang ako lang ang may responsibilidad? Bakit parang ako lang ang nagsasakripisyo? Bakit ako? Hindi naman ako ang totoong anak. Mas lalo akong nasaktan nang marinig ko minsan ang usapan nila ng kaibigan niya sa telepono. Pare, buti na lang. Andyan si Celine. Taga-alaga? Oo. Tindi mo ah. Libre caregiver ka, Joel. Sabay tawa. Sobra ang tawang yun, Mama Mia. Simple lang kung tutuusin pero para sa akin ay tila kutsilyong tumatarak yun sa dibdib ko. Libreng caregiver. Yun ba ang tingin ni Joel sa akin? Yun ba ang tingin ng lahat sa akin? Hindi kasintahan? Hindi live-in partner? Hindi pamilya, kundi caregiver na libre pa talaga. 7 taon, Mama Mia. 7 taon akong nanghawak sa isang pangakong hindi naman pala totoong darating. Isang gabi nagkaroon ng kasal ang pinsan ni Joel. Magkasama kaming dumalo. Iniwan na muna namin sina nanay at tatay sa isang kapitbahay na sinwelduhan lang namin para sa gabing yon. Nakasuot ako ng simpleng bestida. Siya naman ay nakabarong. Habang pinapanood ko ang bride na naglalakad sa aisle, hindi ko mapigilang mangarap. Paano kaya kung ako yon? Paano kaya kung dumating din ang araw ko? Paano kaya kung ako naman ang pipiliin? Pauwi na kami nang tanungin ko siya. Joel? Ang saya ng kasal, ano? Oo nga. Tayo? Kailan kaya tayo? Natahimik siya, Mama Mia. Masyadong tahimik. Halos ilang segundo siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay ngumiti siya. Yung ngiting ilang beses ko nang nakita. Yung ngiting ginagamit niya kapag ayaw niyang sagutin ng totoo at ng diretsahan ang isang bagay. Soon. Mangyayari din yun soon. Soon. Palagi na lang soon ang sagot niya. Hindi ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na buwan o sa susunod na taon, kundi soon. Isang salitang wala namang petsa. Salitang walang kasiguraduhan. Salitang hindi mo alam kung totoong pangako o pagpapaasa lang. Noong gabing yun, pagdating namin sa bahay ay hindi ako nakatulog. At unang beses kong tinanong ang sarili ko, paano kung wala talaga siyang balak na pakasalan ako? Paano kung naghihintay lang ako sa isang bagay na hindi naman kailanman darating? Paano kung ginagamit niya lang ang pag-asa ko para sa salitang yun? Para wag akong umalis at manatili lamang ako. Pero Mama Mia, bawat pagkakataon na tinatanong ko yon, may isang bahaging nagsasabi sa akin, ano ba si Joel yun? Mahigit 7 taon na rin kayong dalawa. Imposible namang wala siyang plano sa inyo. Maghintay ka lang. Mama Mia, yun ang ginawa ko. Nakinig ako sa maliit na bahagi ng puso ko. Naghintay ako.
Pero na habang naghihintay ako, hindi ko namamalayan na araw-araw pala akong nasusugatan. Isang sugat na hindi nakikita. Isang sugat na hindi naghihilom. Hindi dahil malalim, kundi dahil sa taong gumawa nito. At ang sugat na iniwan ni Joel ay isa sa mga sugat na yon. Mainit ang umagang yun, Mama Mia. 10:10 pa lang pero pakiramdam ko tanghali na. Katatapos ko lang palitan ng diaper ni Tatay Ben. Nagpalit na rin ako ng bedsheet niya at nilinis ko na rin ang katawan niya. Pagkatapos naman ay lumipat ako kay Nanay Cora. Pawis na ako noon. Masakit na ang likod ko pero wala naman akong pagpipilian. Ako lang ang nandyan. Alangan naman pabayaan ko yung mga matatanda. Pagkatapos noon ay naglaba ako. Habang naglalaba ako sa likod ng bahay ay dumating ang nakababatang kapatid ni Nanay Cora. Si Tita Nena. Ngumiti siya. Alam mo, sobrang bait mo talagang bata ka. Napakabait mo, Celine. Ngumiti rin ako. Hindi naman po. Naku, wag kang masyadong humble dyan. Kung hindi dahil sa'yo, kawawa itong kapatid ko. Pati na rin itong asawa niya. Napayuko ako. Nahihiya pero masaya rin. Kahit papaano at least may nakakakita pala ng ginagawa ko, Mama Mia. Napakasakit lang isipin na yung taong hindi laging nandito sa bahay at hindi lagi naming nakakasama ay siya pang nakakakita ng ginagawa ko para sa mga matatanda. Samantalang si Joel ay tila binibigay na niya sa akin lahat ng obligasyon. Eksaktong 12:00 noon nang dumating si Joel para mananghalian. Pagkapasok pa lang niya ay agad siyang umupo. Binuksan ang electric fan at nagsimula ng mag-cellphone. Ako naman ay naghahain pa ng pagkain. Biglang nagsalita si Tita Nena. Joel, po? Kailan mo ba balak pakasalan tong si Celine? Ngumiti ako. Hindi ko inaasahan ang tanong na yun pero umaasa ako ng sagot. 7 taon na rin naman kaming magkasama. 7 taon na rin naman kaming nagkakilala. Tumingin si Joel. Una sa akin, pagkatapos ay kay Tita Nena at saka siya tumawa. Isang maikling tawa na para bang biro lang ang lahat. At pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang hindi ko kailanman malilimutan. Sus, tita. Tumawa ulit siya. Hindi naman uso yung pag-aasawa-asawa na yan, 'di ba? Napatingin ako sa kanya. Nanigas ako. Pero hindi pa tapos si Tita Nena. Ano ka ba? Bakit hindi mo pa kakasalan itong si Celine? Napakabait. Tapos, siya na nga dito lahat eh. Siya na ang parang ilaw ng tahanang ito. Uy, ikaw, huwag ka ngang umasta na asawa kita. Oo, inaalagaan mo sina mama at papa. Pero, di pa naman tayo kasal, 2, di ba? Kaya, technically, hindi ka pa ilaw ng tahanang ito. Natahimik ako, pati na rin si Tita Nena, na para bang hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Sobrang tahimik, Mama Mia. Parang tumigil ang mundo ko. Naririnig ko pa ang pag-ikot ng electric fan. Naririnig ko pa ang paghinga ni Tita Nena na tila ba kinakabahan. Naririnig ko rin ang sariling tibok ng puso ko. Pero bukod doon, wala na akong ibang narinig. Unti-unti akong napatingin sa mga kamay ko. Yung mga kamay na nagpapalit ng diaper ng ama niya. Yung mga kamay na nagpapahid ng sugat ng kanyang ina. Yung kamay na nagluluto ng pagkain nila. Yung kamay na naglilinis ng bahay, naglalaba, nagpupuyat at nagsasakripisyo. Sa loob ng 1 taon sa pamamahay na yon at sa loob ng 7 taon ng relasyon namin, yun lang palang halaga ko sa kanya.
Hindi pa ako asawa kaya wag akong umastang ilaw ng tahanan. In short, hindi ako pamilya. Hindi ako mahal sa buhay. At parang hindi nga magiging asawa kundi isang tao lang na pwedeng gamitin. At kapag tapos na, paalalahanang hindi naman pala talaga siya kabilang. Sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, may bagay na tuluyang namatay sa loob ko, Mama Mia. Hindi naman pag-ibig, hindi galit, kundi pag-asa. At kinagabihan habang natutulog silang lahat, tahimik akong umupo sa harap ng lumang laptop ko. At binuksan ko ang isang email na matagal ko nang hindi binasa o pinansin. Isang email, Mama Mia, mula sa pinsan ko. Yung anak ng tita ko at tito ko na nagpalaki sa akin. Oo, lumaki na siya. Graduate na. At ang email na pinadala niya sa akin ay isang email ng oportunidad. Isang email ng bagong buhay. At sa pagkakataong yun, Mama Mia, inisip ko na baka ang email na yun ang magbibigay sa akin ng totoo kong halaga. Hindi ako nakatulog nung gabing yun. Habang mahimbing ang tulog ni Joel sa tabi ko, nakaupo lang ako sa gilid ng kama. Tahimik, nakatitig sa liwanag ng lumang laptop. Paulit-ulit kong binabasa ang email. Halos 1 taon na rin yun sa inbox ko. 1 taon ko na rin hindi pinansin. At 1 taon ko na rin pinagsasihan kung bakit ko hindi yun binasa. Mama Mia, nagchat pa nga noon ang pinsan kong yun eh. Sinabi niya na may email daw siyang opportunity sa akin. At ang sinagot ko noon na wag na muna ngayon kasi meron pa akong inaasikaso. Meron pa akong kailangang gawin. Pero ang totoo, wala naman talaga akong balak na tanggapin ang offer na yon. Bago magkasakit si Tatay Ben, Mama Mia, nag-apply po ako sa isang international recruitment agency kung saan nagtatrabaho ang pinsan ko. Hindi ko yun sinabi kahit kanino. Tanging ang pinsan ko lamang ang nakakaalam dahil siya naman ang nagsabi sa akin na mag-apply doon. Hindi ko yun sinabi kay Joel, hindi dahil may masama akong balak, kundi dahil pangarap ko lang naman yun. Pangarap ko lang naman na makapunta sa ibang bansa at makapagtrabaho doon. Pangarap kong magkaroon ng mas malaki-laking kita. Pangarap kong matulungan ang tiyahin at tiyuhin ko na siyang nagpalaki sa akin kahit na ang totoo, medyo maayos-ayos naman ang buhay nila dahil nga sa anak nila. Gusto ko pa ring bumawi. At higit sa lahat, Mama Mia, pangarap kong magkaroon ng sarili kong kinabukasan. Noong una akong makatanggap ng email mula nga sa pinsan ko, halos maiyak ako sa tuwa. Nakapasa daw ako. Isang administrative assistant sa isang logistics company. Libre ang tirahan, may health insurance, at halos 4 na beses ang sasahurin ko kesa dati kong sinasahod. Pero hindi ako umalis dahil halos, Mama Mia, bago ko matanggap ang reply na nakapasa ako, ay na-stroke pa muna si Tatay Ben. Kaya sinabi ko sa sarili ko, may ibang pagkakataon pa naman. Mas kailangan na ko rito. Maiintindihan naman siguro yun ng mundo. Ngunit habang binabasa ko nga ang email na yun ng gabing yun, isang mapait na katotohanan ang sumampal sa akin. Ako lang pala ang nagsakripisyo. Ako lang pala ang naghintay. Ako lang pala ang nagsantabi ng mga pangarap ko. Muling bumalik sa isip ko ang sinabi ni Joel. Hindi pa kita asawa, kaya wag ka munang umastang ilaw ng tahanang ito. Parang paulit-ulit na martilyong tumatama sa dibdib ko yun, Mama Mia. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, hindi ako umiyak. Parang may kung anong bahagi sa loob ko ang tuluyang naputol. At kapag naputol na ang isang bahagi, hindi na po ito masakit.
nakakamanhid na lang. 2:00 ng madaling araw nang gumawa ako ng isang desisyon. Nag-reply ako sa email na yon. Halos 1 taon nang makalipas. Sigurado akong wala na ang oportunidad na yon. Sigurado akong may nahanap na silang iba. Pero wala naman akong mawawala sa akin, di ba? Kaya nag-type ako ng maikli, diretso at magalang na response. At pagkatapos kong pindutin ang send button, pakiramdam ko ay may malaking batong na alis sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari pero alam kong may nagbago na. At sa wakas, handa na rin akong piliin ulit ang sarili ko. 3 araw ang lumipas, 3 araw na parang normal lang ang lahat. Nagpapalit pa rin ako ng diaper, naglilinis ng bahay, nagluluto, naglalaba. Nagpapakain ng mga matatanda. Tulad ng dati. Pero sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 1 taon may lihim akong hindi alam ni Joel. Nasa kusina ako nang mag-ring ang cellphone ko. Hindi ko kilala ang numerong yun pero tila may isang international code. Nanlamig ang mga kamay ko. Dahan-dahan kong sinagot. Hello? Hi? Is this Celine? Yes. This is Aiza from sinabi niya Mama Mia, yung recruitment agency na ipinag-applyan ko. Parang tumigil ang oras. Napahawak ako sa mesa. Biglang nanginig ang tuhod ko. Ipinaliwanag niya na tatandaan nila ang aplikasyon ko. Nagkaroon daw ng bagong opening. At dahil mataas ang naging evaluation ko noon, gusto nila akong bigyan ng pagkakataon. Dahil na rin sa rekomendasyon ng pinsan ko. Kailangan ko lang daw mag-online interview. Kinabukasan. Pagbaba ko ng tawag ay napaupo ako. Hindi ako makahinga ng maayos. Parang nananaginip ako, Mama Mia. 1 taon akong nakakulong sa mundong umiikot lamang sa kama ng mga may sakit. 1 taon na akong walang sariling pangarap. At ngayon may pinto ng muling bumukas para sa akin. Kinagabihan habang kumakain kami pinagmamasdan ko si Joel. Abala pa rin siya sa cellphone niya. Paminsan-minsan tumatawa. Hindi man lang niya napansin na sobrang tahimik ko. Hindi man lang niya tinanong kung kumusta ang araw ko. Hindi man lang niya napansin ang pamumugto ng mga mata ko. At doon ko lalong napatunayan ang isang bagay. Matagal na niya akong hindi minamahal. Ang nakikita niya na lamang sa akin ay ang taong nag-aalaga sa mga magulang niya. Kaya hindi ko sinabi sa kanya yung tungkol sa job offer na yun, Mama Mia. Hanggang sa natapos na ang interview kinabukasan. Matagumpay ang interview. Makalipas ang 2 araw ay nakatanggap na agad ako ng job offer. Makalipas ang 1 linggo, nagsimula na ang pagproseso ng visa ko. At sa bawat hakbang, wala akong sinabihan. Hindi alam ni Joel, hindi alam ng mga magulang niya. Ang tanging may alam lang ay ang pinsan ko at ang tiyahin at tiyuhin ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, may bagay akong ginawa na para lamang sa sarili ko. At hindi ako nakonsensya, Mama Mia. Dahil napagtanto ko na sapat na ang 7 taon ng pananatili ko sa relasyon namin ni Joel. Sapat na rin ang 1 taong sakripisyo ko sa pamilya nila. Sapat na ang paulit-ulit na pagpapatawad. Panahon na para ako naman. Dumating ang araw ng mas mabilis pa kaysa sa inaasahan ko. Napakabilis ma-approved ng visa ko. Nakabili na ng ticket ang kumpanya para sa akin. Nakahanda na ang kontrata. 2 araw na lamang. 2 araw bago tuluyang magbago ang buhay ko. Habang nag-e-empake ako ng lihim, parang may 2 taong nag-aaway sa loob ko. Ang isa, Mama Mia, ay ang dating Celine. Yung babaeng handang magsakripisyo para sa taong mahal niya. Yung babaeng laging umuunawa kay Joel.
Yung babaeng naniniwalang baka magbago pa siya at baka makitaan pa niya ako ng halaga. Ngunit may isa pang Celine. Yung Celine na tahimik, yung Celine na matatag, at yung Celine na pagod na. At ang Celine na yun ay matigas na sinasabi sa utak ko na tama na. Kinabukasan habang pinapaliguan ko si Nanay Cora ay napansin kong nakatingin siya sa akin. Matagal, tahimik. Parang may gusto siyang sabihin. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Pagod ka na. Napahinto ako. Hindi ko alam kung paano siya nakasigurado pero tama siya. Pagod na ako. Ngumiti ako. Okay lang po, Nay. Umiling siya. Hindi. Marami ka nang isinakripisyo, Celine. Bigla akong nakaramdam ng kirot. Dahil sa loob ng mahabang panahon, siya lang ang unang taong nagsabi sa akin noon. Nang gabing yun ay hindi ako makatulog. Naglakad-lakad ako palabas ng bahay. Umupo sa lumang bangko sa tapat at pinagmasdan ng madilim na kalangitan. Doon ko naalala ang lahat. Yung unang pagkikita namin ni Joel, yung unang date namin, yung unang I love you, yung mga pangarap, yung mga plano namin noon, at yung napakaraming pangako niyang hindi niya tinupad. At habang isa-isang bumabalik ang mga alaala, unti-unti ko ring tinatanggap ang katotohanan. Hindi lahat ng pagmamahal ay nagtatapos sa kasalan. Hindi lahat ng relasyon ay nagtatapos sa habang buhay. Minsan, ang tunay na pagmamahal sa sarili ay ang pag-alis. Hanggang dumating ang umaga ng flight ko, Mama Mia. 4:00 pa lamang, tahimik ang buong bahay ay gising na ako. Pero tulog pa silang lahat. Tiningnan ko ang mga maleta ko na hindi man lang napansin ni Joel. 2 peraso lamang, kasya sa 2 maleta ang 7 taon ng buhay ko. Nakakatawa. Masakit na nakakatawa. Pumasok ako sa silid ni Tatay Ben at Nanay Cora. Tahimik silang natutulog. Lumapit ako. Hinawakan ko ang kamay ni Nanay Cora. Pagkatapos ay kay Tatay Ben. Hindi ko sila kayang kamuhian. Hindi naman nila kasalanan. Biktima rin sila ng mga pagkakataon. At kahit masakit ang lahat, naging bahagi rin sila ng buhay ko sa loob ng 1 taon, Mama Mia. Pagkatapos akong tahimik na nakapagpaalam sa mga matatanda ay lumabas ako ng silid. Huminto sa pintuan ng kwarto namin ni Joel. Bagya itong nakabukas. Nakita ko siyang natutulog. Mahimbing at walang kaalam-alam. Walang ideya na ito na ang huling umaga na makikita niya ako sa bahay na yon. May iniwan akong sobre sa ibabaw ng mesa. Hindi mahaba ang sulat. 1 pahina lamang. Pero naroon ang lahat ng dapat niyang malaman. At lahat ng hindi ko na kailangang ulitin. Nang sumikat ang araw ay nakasakay na ako sa taxi papuntang airport. Habang papalayo ang sasakyan, unti-unting lumiit ang bahay. Ang bahay na minsang inakala ko magiging tahanan ko habang buhay. Ang bahay kung saan iniwan ko ang napakaraming luha, pagod, pangarap at mga taon. Tumulo ang isang luha sa pisngi ko. Hindi dahil nagsisisi ako, Mama Mia, kundi dahil tila nagluluksa po ang loob ko. Nagluluksa para sa babaeng 7 taon na umasa. 7 taon na naghintay. 7 taon na naniwalang balang araw ay pipiliin din siya. At habang umaandar ang eroplano sa runway, isinara ko ang mga mata ko. Sa wakas, hindi na ako caregiver. Hindi na ako tagahugas ng sugat. Hindi na ako tagapalit ng diaper kapag puno na at basa na.
Hindi na ako yung babaeng naghihintay kung kailan babanggitin sa kanya ang salitang kasal. Sa wakas, ako na ulit si Celine. Yung Celine na matapang. Yung Celine na gustong ipaglaban ang lahat. Yung Celine na gustong maging independente. At alam ko, Mama Mia, na sa pagsakay ko ng eroplanong yun ay nagsisimula pa lamang ang bagong yugto ng buhay ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong oras na gising si Joel nung umagang yun. Hindi ko rin alam kung gaano katagal siyang nakatitig sa sobre na iniwanan ko sa mesa. Pero habang lumilipad ang eroplano ko papuntang Dubai, marahil yun din ang oras na binabasa na niya ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin. Hindi mahaba ang sulat na yun. Wala itong masasakit na salita. Wala rin namang paninisi. Pagod na akong makipagtalo. Pagod na akong magpaliwanag. Kaya simple lang ang nasa sulat ko, Mama Mia. Napinicturan ko pa kaya hanggang ngayon ay alam na alam ko pa rin bawat salitang sinabi ko doon. Joel, 7 taon kitang minahal. 1 taon kong inalagaan ng mga magulang mo na parang sarili kong mga magulang. Ginawa ko yun dahil mahal kita, hindi dahil obligasyon ko. Pero nung sinabi mong hindi pa naman ako kasal sa'yo, kaya hindi pa ako ang opisyal na ilaw ng tahanan, may naunawaan akong bagay na matagal ko nang hindi gustong tanggapin. Hindi tayo pareho ng pinanghahawakang relasyon. Ako, buong buhay ko ibinigay ko sa'yo. Ikaw, yung convenience lang na naibibigay ko ang tinanggap mo. Hindi ako umalis dahil galit ako, Joel. Umalis ako dahil kailangan ko nang iligtas ang sarili ko. Sana maging maayos kayo. Sana alagaan mo ang mga magulang mo tulad ng pag-aalaga ko sa kanila. Minahal ko na rin naman sila. Pero gaya nga ng sabi mo, hindi ako parte ng pamilya ninyo. Paalam, Celine. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, wala na akong obligasyong bumalik. Wala nang tatawag sa akin para magpalit ng diaper. Wala nang gigising sa akin nang natutulog ako ng tanghali para maglinis ng higaan. Wala na akong maagang-maagang pupuntahan sa kabilang kwarto. Habang nasa eroplano ako nakatingin sa ulap sa labas ng bintana, pakiramdam ko may bahagi ng pagkatao ko na unti-unting bumalik. At kahit na masakit na iwan ko yung mga matatandang na pamahal na rin naman sa akin, ay mas pinili ko yun, Mama Mia. Dahil alam ko na kapag hindi ko ginawa yun, darating ang araw na mauubos ako. Darating ang araw na wala nang matitira sa akin kahit sarili ko. Mama Mia, paglapag ng eroplano sa Dubai, ay may nakita agad akong mensahe na galing kay Tita Nena. Ayon kay Tita Nena, halos mabitawan ni Joel ang sulat matapos niya itong mabasa. Hindi daw ito agad naniwala. Akala niya umalis lang ako para mamalengke. Akala niya babalik ako pagkalipas ng ilang oras, na tulad ng dati. Dahil sa loob ng 7 taon naming relasyon, hindi ko siya kailanman iniwan. Kaya hindi niya naisip na kaya ko palang gawin yon. Makalipas daw ang 2 oras, tsaka napansin ni Joel na wala ang mga damit ko. Wala ang damit, wala ang mga sapatos, wala na rin ang mga dokumento. Wala daw lahat ng bagay na mahalaga sa akin. At doon na raw nagsimulang mataranta si Joel. Oo nga pala, Mama Mia. Kung nagtataka kayo kung bakit nandun si Tita Nena, yun ay dahil tinext ko po siya. Para po merong mag-alaga saglit sa mga matatanda. Paulit-ulit daw na tinatawagan ni Joel ang cellphone ko.
Maka ilang beses daw siyang tumatawag pero bawat pagtawag ay hindi nagko-connect kung sa numero ko. Kung sa online naman o sa mga social media accounts ko ay missed calls lang lahat. Duse-dusena ding mga mensahe ang nakita ko paglapag pa lang ng eroplano. Nasaan ka? Ano bang problema mo? Pwede naman nating pag-usapan to. Celine, sumagot ka. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Pero ni isa sa mga mensaheng yun ay hindi ko sinagot. Bandang tanghali tumawag siya sa mga tiyahin at tiyuhin ko. Nag-aalala raw siya. Hindi niya raw alam kung nasaan ako. Pero unang beses siyang hinarap ng tiyuhin ko, Mama Mia. At unang beses din siyang narinig magsalita ng ganon. 7 taon naming pinanood ang pamangkin namin na ubusin ang sarili niya para sa'yo. Ngayon ay pinili naman niya ang sarili niya. Huwag mo kaming tanungin kung nasan siya. Pagkatapos daw noon ay binaba ng tiyuhin ko ang cellphone. Kinagabihan, sabi ni Tita Nena, si Joel daw mismo ang nagpalit ng diaper ni Tatay Ben. Siya mismo ang naglinis ng higaan. Siya mismo ang naghanda ng pagkain. At dun daw niya unang naranasan ang maliit na bahagi ng ginagawa ko sa araw-araw. Sabi ni Tita Nena, isang araw pa lang daw pero parang pagod na siya. Samantalang ako, mahigit 1 taon kong ginawa yon nang walang reklamo. Sa totoo lang, Mama Mia, paglapag ko sa Dubai, halos hindi ko alam ang mararamdaman ko. Takot, excited, malungkot, masaya. Lahat na sabay-sabay kong naramdaman. Napakalaki ng airport doon. Napakaliwanag at napakalinis. At habang nagtutulak ako ng maleta, pakiramdam ko isa akong batang muling natutong maglakad. Nasa bagong lugar, hinaharap ang bagong buhay, at excited sa bagong simula. Nako, yes po. Hindi pa po tapos ang kwentong ito. Oo, medyo mahaba. Abangan nyo bukas, kaabang-abang ang karugtong at katapusan ng kwentong ito dahil nakakaantig ng damdamin at nakakapanggigil din at the same time. So, abangan nyo bukas yan ha. Pero bago kayo mag-abang dyan, dahil bukas pa naman yan, i-like at i-share mo na muna itong video natin for today para naman makita at mapanood ito ng mga taong may parehong pinagdadaanan sa buhay. Go, go, go! I-share nyo na ito at syempre huwag nyo nang kalimutan na i-subscribe itong ating channel kung hindi pa po kayo subscriber dito. At bago tayo tuluyang magpaalam, hello muna ako sa atin pong mga members na lagi naman talaga na nandito para sa atin at minamahal tayo, hindi tayo pinapabayaan. Ako, maraming salamat. At alam nyo ba, hindi din yan sila nagsiskip ng ads. Grabing pagmamahal yan. Hi ako sa pinakabago nating members na Ernesto Boys, Rosel Espinosa, Alpha Garcia, Abdullah Wahab, Cristina Aure, Marlia Guiana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smackdax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at saka si Freaky na 1 year na nating member. Hi Freaky, maraming salamat sa'yo. At syempre, meron din tayong mga kasuki na mga subscriber na hindi din nagsiskip ng ads at araw-araw ding bumibisita sa atin. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Christina Sison, Charlene Baclohan, Ruby Ramos, Alcura Ukit, Marietta Yoto, Carl, maraming salamat. Jennifer Tambis, Inconsigna Monralban, Ma'am Judith McGovern, Richard Parr, maraming salamat. Hello din kay Sally Buma, kay Marlene Vargas, at kay Robert Gabagat. Maraming salamat po
sa inyong lahat. Nako, kung kayo po ay may sariling kwento, huwag kayong mag-atubili na mag-send yan sa atin. Mag-email lamang po kayo mamamia cdo0317@gmail.com. At syempre, alam nyo na ang drill. Nako, hanggang bukas po. Maraming salamat. Mwah, mwah, mwah. Abangan nyo ang katapusan ng kwento ni Celine tomorrow. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Bye-bye! Paalam! Ingat po kayo!